Change theorem o sa integral calculus. So, ito yung part ng integral calculus na related sa kinematics o dun sa qualitative description of motion. No? Ito yung related sa mga motion problem sa physics. No? So, ang net change theorem daw is yung states yung net change o yung total change ng displacement ng isang bagay o ng isang object, no? Dito dinidescribe yung fundamental theory of calculus, yung new value is equal to yung new value equals yung value plus yung integral nung initial value, or f of b is equal to f of a. So, para yun ang madali, no? So, ayun. Based to sa problem, binago lang natin ng konti, no? Yung isang kotse daw, meron siyang nag-travel siya sa sarili. Example, 50 miles due north, so pataas, between 2 to 4 p.m. and then nag-travel siya 30 miles due south, so from 4 to 5 p.m. So kung titingnan mo yung net displacement niya using yung net change theorem, lumalabas na yung 50, yung integral ng 50, which is 100, kasi ita-times mo lang sa 2. Kasi ang ano mo is between 2 to 4. So yung integral no, parang yun yung derivative ng 50 dt. Derivative ng 50 dt. So i-multiply mo lang sa 2, di ba? Usually twice. Based sa nakuha natin example, twice. So 50 times 2 times 50 is 100. I-minus mo dun sa 30. Kasi nag-decelerate, siya, ang direction niya negative kasi due south. So 100 minus 30, 70 miles per hour. Tapos yung total distance niya, hindi mo na binabother yung direction. Total distance yung na-cover niya is 130 miles kasi 100 plus 30. Yung derivative kasi, yung derivative ng 50 dt. O yung integral ng 50 dt is 100. Kasi yung basis niya na integrate mo siya between 2 to 4. Ayan. So yun yung magandang nakukuha natin na meron palang ganito, net change theorem. So yun muna tayo. At least yun familiar tayo, no? Meron pa tayong gagawin mamaya or bukas, and then proceed na tayo dun sa geometric shapes ulit. So yun lang po.